Sa loob ng maraming taon, hindi pa rin nawawala ang mga klasikong motorsiklo magpahanggang ngayon. Hindi nawawala sa kalsada at lalo pang tinatangkilik ng maraming commuter at rider sa kalsada ng bansa. Dahil yan sa panalo nitong disenyo na mala old school attire, ay mas tinatangkilik din ng mga newly generation. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang top 5 classic model na mas magandang bilhin ngayon. At siguradong magugustuhan mo dahil sa panalo rin itong performance, pormahan at mga katangian, kasama ang sulit na presyo na meron ng mga ito. Kaya naman kung naghahanap ka ng mas babagay sa iyo at sasapat sa budget mo, baka makatulong sa iyo ang video nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik and subscribe button pati ng notification bell para naman makikita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, Yamaha XSR 155. Ang Yamaha XSR 155 ay ang pinakabagong karagdagan ng brand sa mga neo-retro na modelo nito. Kasunod ng parehong mga styling cues ng XSR series nito na pinagsama-sama ang klasiko at walang hanggang katapusang estilo. Kasama ang pagiging maasang mga modernong teknolohiya na inilagay sa modelong ito. At pati na rin ang mayamang pamana nito sa karera sa motor racing. Ang XSR 155 ay idinisenyo upang magkaroon ng isang malayang pakiramdam ang lahat ng mga makakagamit na hindi katulad ng iba pang mga motorsiklo. Ito ay inilunsad sa bansa noong ika-7 ng Hulyo 2020 ng Yamaha Motor at sa wakas ay nasa Pilipinas na. Ang XSR 155 ay nilagyan ng Delta box frame na inspired sa parehong silweta ng mas nakatatandang kapatid nito na XSR. Pinagsama-sama ang mga katangian ng mga retro na motorsiklo at mga modernong sport bikes, kaya nagkaroon ng mala old school design na may pagka-moderno. Pinapagana ito ng liquid-cooled engine na naka 4-stroke, single overhead cam, single cylinder at may displacement na 155cc na sinamahan pa ng variable valve actuation sa makina. At nakamount sa isang Delta box frame na may kakayahang magpalabas ng 19 horsepower sa kada 10,000 RPM at 14.7 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Ito ay pinares sa isang 6-speed na manual transmission na may assist at sleeper clutch na rin, na epektibong nagpapagaan sa mga epekto ng pagpipreno ng engine sa panahon ng mga downshift deceleration at mas nagpapabilis pa ng pagpapalit ng gear shift. Meron itong bilis na umaabot ng 128 to 130 km/h at may fuel tank capacity itong motor na 10 liters na kumukonsumo naman ng 40 km/L. Bali itong motor ay iilan lamang sa pinakapaboritong bilhin ng mga mamamayan, lalo na ng mga panatik. Meron itong safety measure na maaasahan ng marami, gaya ng parehong mga naka-disc brake sa front and rear, kaya mas makapit ang brake nito. May isang fast switch, engine check warning kasama ang sleeper clutch na meron nga rin ito. Itong motor ay nilagyan na rin ng ABS o anti-lock braking system. Isang suporta sa brake na siyang nag-a-unlock sa maigpit na kapit nito, lalo na kapag bigla mo itong nagamit o naipreno sa mga hindi naasahang pagkakataon. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng maliliwanag na ilaw, lalo na sa gabi, dahil ito ay mga naka-LED type na, gaya ng headlamp nito na may nakapalibot na daytime running light at mga kasamang turn signal lamp at tail lamp, kaya maaasahan mo ng mas maigi ang visibility nito sa madidilim. Meron din itong isang retro-styled full LCD type digital speedometer para ibigay sa iyo ang lahat ng impormasyon na kailangan mo sa pagpapaandar dito. Sa kabuuang dimension naman, kaya itong sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height dahil sa seating height nito na may sukat na 80.8 cm at may kataasan din, kaya pwedeng maidaan sa matutubig at mababatong kalsada dahil ito ay may ground clearance size na 17 cm. May kabigatan nga lang ito na tumitimbang ng 134 kg na the best naman kung sa highway mo ito gagamitin. Nagkakahalaga sa kasalukuyang presyo ng 182,000 pesos lamang. Alright. Number 4, ang Kawasaki W175. Inilunsad sa Pilipinas noong year 2018 ng Kawasaki W175
ay ang panibagong miyembro ng family series na W motorcycle ng Japanese brand. Sa maraming taon nang nakalipas, ang orihinal na W motorcycle ng Kawasaki ay kauna-unahang inilunsad noong pang 1966. Ang Kawasaki W1 ay nakakuha ng pagkilala sa buong mundo para sa pagkakaroon ng pinakamalaking displacement sa segment nito. Ang tagumpay na ito ay naging unang hakbang ng brand sa paggawa ng mga malalaking displacement na motorsiklo magpahanggang ngayon. At ngayon ay naglabas naman ng pinakabatang miyembro, ang W175 commuter bike, ay naglalayon na ipagpatuloy ang legacy na ito sa mahusay na pagganap nito sa kalsada, na hindi nawawala ang estilong retro cafe racer bike na Kawasaki W175 na may retro style standard design na motorsiklo na may uuwi sa halagang 130,000 pesos lamang. Dito sa bansa, ang Kawasaki W175 ay nananatili pa ring inspirasyon ng mga sinaunang disenyo nito. Gamit ng pabilog na hugis na headlamp, klasikong analog style na speedometer kasama ang trip meter, odometer, indicator lamp at isang W na emblem na nakalagay sa mukha mismo ng speedometer nito. At para naman sa isang komportable at ligtas na biyahe, ang naked commuter bike na ito ay nilagyan din ng magagandang suspensions na naka-telescopic fork sa front at rear swing arm naman para sa rear. At may kasamang dalawang shock absorber. Pati na rin ng braking system na nilagyan sa front ng single disc brake at rear drum brake naman para sa rear, na parehong nagbibigay ng kapanatagan habang tayo ay nakasakay dito. Sa isang mahusay na old school attire nito ay binibigyang pansin ng mga kalumang bahagi at naniniwala pa rin sa mga old school design. Pinapagana ito ng 177 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam at air-cooled na cooling system. At may fuel supply system na injected type. Ang klasikong tangke na nakalagay sa harapan nito ay kayang lamnan ng hanggang sa 13.5 liters na full tank ng gasolina. At may kitipiran din ito sa konsumo na umabot ng 45 km per liter. Ang mill na ito ay pinare sa isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting, na gumagawa naman ng maximum output na 13.5 horsepower sa kada 7,500 RPM at 13.2 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng 120 km per hour. Ang classic bike na ito ay nakasampa sa dalawang magkapares na gulong nito na may kabuuang sukat na 80 by 100 sa front at 100 by 90 sa rear, na may 17 pulgadang sukat sa harap at likod. Meron itong ground clearance size na 16.5 cm at tumitimbang din ng 126 kg. Kayang sakyan ng dalawang tao at nagkakahalaga sa kabuuang presyo na 130,000 pesos. Mukhang madalang na lang din ang stock nito sa kasa, kaya kung magkakaroon man ay sunggaban mo na. Alright. Number 3. Royal Enfield Classic 350. Kung ang dalawang naunang retro bike ay masyadong moderno na, para sa iyong panlasa, pwede mo ring isalang-alang ang susunod na classic bike na tatalakayin natin, ang Royal Enfield Classic 350. Sa loob ng 7 dekada nitong pamamayagpag sa isang torque engine, ang Royal Enfield Classic 350 ay tuloy-tuloy pa rin sa pagpapabuti at pagpapaganda ng isang preserbang disenyong magpahanggang ngayon. May malakas na appeal at dissenting performance mula sa mga taon na gumugulong sa loob ng kalsada. Ang motor na ito ay hindi pa rin nawawala ang malakas na appearance sa masa sa pagiging klasikong disenyo at isang street legal cruiser bike. Ilan din sa mga kapansin-pansin na styling cues nito ay ang hugis teardrop na tangke ng gasolina na nagpapaganda palalo sa iconic na disenyo nito, na pinapatingkad ng nakadikit na chrome accent na may kasamang isang matte na leg guard at pinstripe na decals na may Royal Enfield logo na nakalagay. Ito ay mayroon ding circular design halogen headlamp kasama ang mga naka-high mount side mirror nito na circular shape din. Isang mas mababang upuan na magbibigay dito ng mas komportableng pagsakay at kabuuang estilo ng pagiging cruiser bike. At naka-bulb ang tail lamp na nakadikit sa mismong mudguard nito. Meron din itong simpleng disenyo ng tambutso. At ang nagpapagana sa motor na ito
ay ang subok na makina nito na may 350cc engine displacement, naka single cylinder, 4-stroke, 2 valves at air-cooled type na cooling system, habang ang fuel supply system nito ay naka-injected type na rin. Ang kabuang mill nito ay ipinaris sa isang maasang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na handang maglabas ng maximum output na 19.9 horsepower sa kada 6,100 RPM at 27 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. May kabuang bilis itong motor na nagagawa na umaabot ng 130 to 135 km per hour. Ang fuel tank capacity naman nitong motor ay nasa 13.5 liters at malaki-laki na rin yan, na kayang kumonsumo rin ng matipid sa kabuuang 30 km per liter. Sa pagiging klasiko ng disenyo nito, hindi rin nakaligtas ang mga gulong nito na naka-alloy mags design at mga suspensions nito na meron parehong mga naka-disc brake na front-end brake disc. Mga naka-tubeless na rin ang tires nito. May kabuang sukat sa front na 100/90R17 at rear tire size na 120/80R19. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system o ABS para sa mas ligtas na paggamit ng preno, lalo na sa mga biglaang pagbe-brake. May mga pass switch, engine check warning, reflectors at marami pang iba na tumutulong sa pangkaligtasan, lalo na sa pang-araw-araw na pagsakay. Ang instrument meter panel gauge nito ay naka-analog design pa na may combination ng digital gaya ng odometer at fuel gauge. May kasama pang navigator. Ang cruiser bike na ito ay may dimension na para sa nakararami at eksaktong laki, haba, taas ay pwedeng upuan din ng hanggang sa 5'4" ang height. May seating height ito na 80 cm at ground clearance size na 17 cm. At mayroong 4 na klase ng variant na pagpipilian na nagkakahalaga sa kasalukuyang presyo mula sa 132,000 hanggang sa 159,000 pesos para sa pinaka-top variant nito. Number 2, ang Husqvarna Spark Belen. Hindi ko alam kung tamang pagkakabigkas ko sa pangalan nito, pero kung alam mo ang pronunciation nito ay pwede mong i-comment yan sa video nito. Ang Husqvarna Spark Belen 401 ay may anyo ng isang neo retro bike cafe racer. Ay pinagmamalaki ang AG bodywork na retro style component. At ito ay karaniwang disenyo ng series ng brand na Husqvarna motorcycle. At isa ito sa pinagmamalaking modelo ng brand mula sa family series ng Spark Belen na kinabibilangan ng 125cc, 250, 701cc at 401cc. Ang Spark Belen na 401cc ay ang tanging available lamang sa Philippine market. Ginawa ang modelong ito sa India ng Bajaj Auto at ang iba ay sa bansang Austria sa KTM Motors. Meron itong kakaibang disenyo sa karamihan ng mga classic bike motorcycle na kung titingnan ay hinaluan ng kaunting mga bahagi ng pagiging adventure na klase, gaya ng mga metal grab bar na nakakabit sa kabuuang chassis frame na mas magpapatibay sa buong bahagi ng katawan nito. Ito ay inspired sa mga motorsiklo ng KTM, kaya naman kung titingnan nyo ay may halo rin talagang pagka-ATM na datingan. Para sa mga hindi nakakalam, ang Husqvarna kasi ay nakuha din ng KTM Group ilang taon nang nakakalipas. Kaya hindi na rin nakakagulat na sa ibang bahagi at kaloob-looban nito ng Spark Belen 401 ay isang modernong motorsiklo na rin gaya ng mga KTM motorcycle na hinaluan sa mechanism. At isa ring classic motorcycle na highway legal. Napagana kasi ito ng 373 cubic centimeter na displacement capacity at naka-liquid cooled na cooling system na sinamahan ng single cylinder, 4-stroke dual overhead cam sa makina at naka-fuel injected type sa fuel supply system. Meron na rin itong multi-disc slipper sa clutch system. Ang mill ng motor na ito ay ipinaris naman sa isang manual transmission type na may 5-speed variable gear shifting at gumagawa ng 44 horsepower sa kada 9,000 RPM at 37 Nm ng torque naman sa kada 7,000 RPM. Ang nagagawang bilis nito ay maabot ng 155 to 160 km per hour.
Meron itong fuel tank capacity na 9.5 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 25 to 28 km per liter. Mabibili mo itong motor hindi lang sa pagkakaroon ng malaking makina, kundi pati na rin sa pagkakaroon nito ang napakagandang disenyo sa panlabas at iba pang amenity. Gaya ng naka full LED type na mga ilaw nito sa harap at likod. Kasama ang mga safety features na ABS, meron ding ASS switch, engine check warning at multi-disc sleeper sa clutch. Meron itong tatlong klaseng driving mode system. Gaya ng unang driving mode na tinatawag na street para sa city ride. Pangalawa ay tinatawag na road para naman sa long ride at highway. At ang pangatlo ay tinatawag na sport driving mode naman para sa racing. Ang instrument panel din itong motor ay naka-digital na, kaya malinaw at mas madaling maintindihan ng mga beginner. Pagdating sa braking system, ang front at rear brake nito ay parehong mga naka-disc type. Bukod sa talagang makakapit, ito rin ay sinusuportahan ng isang safety features na anti-lock braking system. Sinamahan din ito ng dual step na seat type na may chassis frame na gawa sa metal. Meron din itong upside down na telescopic fork suspension at naka-monoshock naman para sa rear suspension ito. Sinamahan pa ng malalagkit na klase ng gulong na naka-tubeless at may kabuuang sukat na 110 by 70 or 17 sa front at 115 by 60 or 70 naman para sa rear. May sukat ang seating height nito na 83.5 cm at kayang upuan ng hanggang sa 5'5" ang height. At may ground clearance size ito na 14.5 cm. Tumitimbang naman ng kabuuang bigat nito ng 152 kg. At nagkakalaga sa bansa ng 295,000 pesos lamang. Sa presyo na yan ay magkakaroon ka na ng isang magandang classic bike na futuristic pa at pwede pa sa highway. Ang ating number 1 na pinakahuli sa lahat ay tinatawag na Royal Enfield Himalayan. Ang ating huling entry sa lista ng mga retro classic motorcycle bike ay naging paborito ng maraming tao, lalo na ng mga naghahanap ng kakaibang ride at makalumang estilo. Ang Royal Enfield Himalayan ay isa sa ilang mga motorsiklo sa merkado na pinagsama-sama ang isang vintage design at adventure na may kakayahan sa off-road. Meron itong cruiser-like styling na sinamahan ng ilang mga bagay na magbibigay compact sa pagiging off-roader nito. Kaya ng kakaibang disenyo ng mga gulong, mataas na ground clearance, nilagyan ng engine undercover, magagandang klase ng suspension at body frame type na half duplex split cradle at dual step na seat type. Kasama ang frame material na steel type na klase. Kaya kahit magpa-bounce o ipadaan sa malulubak, mapuputik at matutubig ay siguradong sasabay ito. At wala kang poproblemahin pagdating sa mga ilaw. Meron itong mga circular shape din na headlamp na naka-halogen at naka-LED type naman ang tail lamp nito. Itong Royal Enfield Himalayan ay pinapagana ng isang 411 cubic centimeter engine displacement na may kasamang 4-stroke, single overhead cam at may fuel supply na injected type. Meron itong cooling system na air-cooled pa, kasamang isang clutch type na wet multi-flate. Meron din itong compression ratio na 9.5:1 at boring stroke size na 78mm by 86mm. Ang kabuang makina nito ay pinares naman sa isang transmission na manual na gumagawa ng 24.5 horsepower sa kada 6,500 RPM at 32 Nm ng torque naman sa kada 4,250 revolution per minute. Meron itong kabuang bilis na umaabot ng 130 to 155 km per hour. Ang motor na ito ay sinamahan din ng malaking tangke para sa long ride at sa kahit isang biyahe na may 15 liters na full tank at kumukonsumo ng 25 to 30 km per liter. Bukod pa dyan, ang mga suspensions nito pagdating sa front ay ginamitan ng telescopic fork habang naka-center monoshock naman para sa rear suspension nito. Meron itong mga gulong na may sukat na 90 by 90 or 17 sa front at 120 by 70 naman sa rear. Naka-analog type ang instrument meter panel gauge nito na may kaunting kombinasyon ng digital. Magbibigay na rin sa iyo ng maraming impormasyon patungkol sa pagmamaneho habang nakasakay ka dito.
Ito ay nakalagay sa pagitan ng naked handlebar na may kasamang pass switch. Sa safety at shutter lock naman para sa security. Meron itong motor na seating height size na 80 cm at ground clearance size na 20.2 cm. Tumitimbang ang motor na ito ng hanggang sa 182 kg. Bagay na bagay talaga sa highway. Dahil sa mabibilis na takbo ng mga sasakyan na makakasabay mo ay hindi ka papalirin ng hangin yan. At pwedeng magamit sa express nga mga kaibigan. Sa kabuang presyo na 354,000 pesos. So kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion nyo sa ibaba ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon bago ka lang po sa ating channel, sana naman subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Siyempre thank you rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga tanong ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan tungkol sa ganun. Yung sigurang tuloy mga nais pang malaman makuha rin ako ng idea mula sa'yo na mag-update ko sa aking mga susunod pa video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you.